So ito yung kanyang linya, ito yung kanyang speed. Yan. So papakita ko sa inyo ulit kung meron ba siyang continuity. Okay, so titestera natin siya ulit. Yan. So pag nagtester tayo dito, dapat dito yung isa sa common, itong linya niya. Dito natin i-connect yung isang probe ng tester natin, and then try natin siyang tester dito sa tatlong speed. Yan. So kung mapapansin nyo guys, walang kibo yung tester natin, hindi siya pumapalo. So ibig sabihin sunog siya or putol yung thermal fuse. Okay, yan. So bubuksan natin siya guys, titignan natin dito sa loob kung sunog na ba siya or pwede pa natin siyang magawa ng paraan at mapaandar. Okay, so ito na siya guys, nakalas ko na siya. So I think pinakailaman na rin ito. Yan, so kung mapapansin nyo, naputol na yung putol na yung tali niya. So ito yung mahirap kasi, yan, kung mapapansin nyo. So kapag nagkalas dito at saka wala talagang alam, so ang nangyari dito is, ayan, putol na yung isang wire. So makikita ba? Now ito yung problema kapag ganito. So hindi natin alam kung saan ito siya naputol. So try natin siyang buksan. Okay, so kapag ganitong repair guys, dapat pasensyoso kayo at saka dapat na maingat po tayo, lalo na sa pagbukas natin. Kahit na magpalit lang tayo ng thermal fuse, so kailangan naman talagang buksan dito. So dapat na maingat tayo, lalo na nagbrittle na yung mga wire. Ayan, so tumitigas na yung wire. So isa yan sa mga dahilan na mapuputol yung, ayan, so nakita ko siya guys. Ito yung dito yung nakadugtong itong isa. So check natin yan. Yan. So lapit natin konti. Ayan. So ito yung karugtong nung naputol. Itong naputol. Ayan, so ito yung karugtong niya. So susubukan natin tong makonect ulit. Ayan. So dito natin matatagpuan yung thermal fuse. Ayan, kung papansin niyo dito sa itim na wire ng kapasitor. So papuntang main winding ito, itong nakakonect na may thermal fuse. Okay. Ayan, so tanggalin muna natin. Ayan. So sa tingin ko guys, pinapalitan na ng thermal fuse to. So dumaan na ito ng ibang technician. Yan, so hindi naman ganito kapag original na thermal fuse. Ayan, hindi naman ganito na pagkakabit. And binalot siya ng masking tape. Ayan. So try natin i-check yung thermal fuse kung okay pa ba. Okay, so testera natin. Ayan. Okay. Ayan, so putol na rin itong thermal fuse guys. Ayan. So wala na. So makikita ba sa tester natin? Ayan, testera natin yung thermal fuse. So wala, putol na yung thermal fuse. So check natin din yung winding niya kung meron bang sunog. Okay, parang okay pa naman yung winding. Yan, ilapit natin konti. Okay, parang okay pa naman. Tatanggalin muna natin to para makita natin sa kabila. Okay, yan. So malinis pa naman yung winding nya. So yung problema lang niya dito is putol yung isang wire. Ito siya. Tsaka walang contact itong thermal fuse.
Okay, so dahil po maraming nagtatanong sa akin, kahit na pinagbabawal o talagang hindi pwede, so marami pa rin nag-message sa akin at saka nag-comment sa akin mga video, paano ba daw i-bypass yung thermal fuse. Ayan, so explain ko sa inyo kung bakit kailangan itong thermal fuse sa electric fan. So itong thermal fuse guys, halimbawa umiinit itong ating winding, so ito yung winding. Yan, so ito yung nag-induct ng magnetism para umikot si rotor. Yan, so bawat span ito ay magkaiba yung polarity niyan or yung pole niya sa magnetism. So mayroong south at saka mayroong north. So parang naghahatakan yung magnetism niya, kaya iikot yung rotor natin para gumana yung electric fan. Now ang purpose ni thermal fuse is para kung mag-overload yung halimbawa nag-stack up yung bushing natin. So ito siya. So ito yung shafting at ito yung kanyang bushing. So halimbawa kinakalawang nag-stack up siya dahil maraming alikabok o natutuyo na yung oil dito. So hindi na makakaikot pa yung rotor natin. Now kapag hindi umikot yung rotor natin, ang mangyayari dyan is iinit itong winding. So iinit ito kapag hindi iikot yung rotor. Now yung thermal fuse, ang purpose niya is ito yung mapuputol. Halimbawa nag-stack up ito, so ito yung bibigay para nagsisilbi siyang protection sa ating electric fan. Now kung i-bypass natin to, napakadali lang, napakasimple lang. Pero sasabihin ko sa inyo guys, sa lahat ng mga nag-message sa akin kung paano ba daw i-bypass yung thermal fuse, hindi talaga advisable na mag-bypass ng thermal fuse. So bypass means aalisin na lang itong thermal fuse at diretso na lang siyang i-connect. Well, gumagana naman kapag ka-bypass, pero wala nang protection yung winding ng yung motor. Pero dahil marami po sa atin na gusto talagang malaman kung paano i-bypass, so papakita na lang natin guys kung paano i-bypass yung thermal fuse. So kahit hindi advisable, para lang din malaman nyo kung paano i-bypass. Pero hindi ko ini-encourage guys na gawin niyo ito dahil wala na pong protection yung mga electric fan motor nyo. Okay, so kung i-bypass natin to, hanapin natin yung kabilang dulo nitong thermal fuse. Yan, so ito yung mahirap guys kasi tumitigas na yung mga wire. Pag nadagdagan pa tong putol na to, wala na tayo. Mahirapan na tayong hanapin. Unless gawin natin yung ginawa ko sa dating video ko, tinanggal lahat tapos sinanap ko yung mga dulo ng winding. Okay, so dandan lang natin kasi para kasing tumitigas na masyado yung yung electrical harness. Ayan, so kung pansinin natin, ito yung red na wire dito sa capacitor. So ibig sabihin ito yung auxiliary winding. Ayan, papuntang auxiliary winding. So tatanggalin natin tong isa. Ito dito nakadugtong yung thermal fuse natin. Okay, so tumitigas na siya guys. Okay, so kung pansinin natin yung kulay ng wire, yan, so kung makita sa camera, ayan, so hindi na ma-focus pa. So ito yung kulay gray. So kung maalala natin, nag-tester tayo kanina, itong kulay gray, ito yung linya. So sa mga nagtatanong kung saan ikakabit yung thermal fuse, so naka-series connection siya, naka-series connected siya sa linya ng male plug o yung power cord natin. Yan, so medyo tumitigas na. Okay, so ayan, tumitigas na talaga siya guys. So ang kinakatakot ko dito kapag maputol pa, madagdagan yung putol, ayan, so malaking problema na to. So far meron siyang putol, siguro dahil natanggal na yung pagkakatali niya dito sa winding, kaya ganun ang nangyari. Okay, so ito na siya guys, natanggal ko na. So kung pansinin natin yung connection niya, itong kulay itim na wire na papuntang capacitor, so dyan din nakakonect itong kanyang magnetic wire, itong sa main winding natin. And then dito naka-series yun, ayan. So kung pansinin nyo,
Ayan. So nakaseries yung connection ng thermal fuse patungo dito sa gray na wire. So kung maalala natin, yung gray na wire, yun ang tinistira natin kanina ng linya. Okay, so paano ba natin siya i-bypass? So puputulin lang natin tong thermal fuse. Okay, puputulin natin. Ayan. And then puputulin din natin dito sa kabila. Ayan. Then kukunik natin siya directly dito. Okay, so itong wire galing sa linya, so direct na natin siya ditong ikukunik. So pwede na i-splice nyo or iinang. So mas maganda kung iinang, mas kapit kasi, makapit kasi kapag iinang. Okay, so tinuturo ko lang to guys dahil marami pong nag-message sa atin paano i-bypass yung thermal fuse. Yan, so kanina yung thermal fuse dito siya nakakabit. Ayan. So series connected siya patungo dito sa linya. So tinanggal ko lang yung thermal fuse at saka i-connect na natin siya diretso dito. So ibig sabihin yan, bypass na po yung thermal fuse natin. So wala na siyang thermal fuse. Kung sakaling mag-stack up ulit yung electric pan ninyo, kung naka-bypass na yung thermal fuse, so wala na. Diretso na siya masusunog, masisira. Whereas kung kakabitan nyo siya ulit ng bagong thermal fuse, so series connection lang naman siya dito. So may protection yung winding nyo. So hindi pa siya kagad masusunog, masisira dahil bibigay itong thermal fuse. Okay, so tinuturo ko lang to guys, ulitin ko dahil marami pong nag-message sa atin paano daw i-bypass yung thermal fuse. Yan, so naipaliwanag ko na kung dapat pa talaga, advisable ba talaga na i-bypass yung thermal fuse. Okay, so para makita talaga ninyo na okay yung i-bypass yung thermal fuse, so kukonek natin to and then idudugtong natin ulit itong naputol. So idudugtong natin siya and then try natin siyang paandarin. Okay, so naidugtong na natin, i-bypass na natin yung kanyang thermal fuse at saka naidugtong na natin yung naputol. So lagyan lang natin siya ng insulator para hindi siya magka-short dito sa ibang connection. And then kanina kung mapapansin natin nung tinistira natin dito, so ngayon try natin i-check kung meron na ba tayong makukuhang reading. Ayan. So try natin siyang testiran guys. Yan, so kung mapapansin nyo, meron na tayong nakuhang reading. Yan. Okay, and then itong white. Yan. And then itong yellow. So kung susuplayan natin to, pwedeng aandar na itong unit, itong motor. Okay, so babalik ko na lang to dito. So kailangan ko pang i-fix to dito para hindi na magalaw ulit.
Okay guys, so na-fix ko na itong connection natin. So ibalik ko na lang siya kabit dito sa kanyang housing. Yan. Para may testing na rin natin kung okay na ba yung ginawa natin. Okay, so ito na siya guys. Naibalik ko na. So halimbawa pagka ibinalik nyo sa housing niya itong kanyang winding at medyo matigas yung rotor niya, so matigas siyang ikutin, so gagawin niyo guys ay pupukin lang konti itong housing niya, itong motor, ganyan, para mag-align ulit yung kanyang, ayan, so okay na siya guys. So okay na yung ikot niya. So pupukin nyo lang ng konti para mag-align yung bushing at saka yung shafting. Ayan, so okay na siya. So kanina medyo matigas ikutin, so ngayon okay na siya. So try na lang natin siyang pandarin. So para medyo mabilis tayo, so hindi ko muna siya ikabit doon sa pinaka body ng ano, electric fan. So temporarily kakabit lang natin siya dito para hindi na masyadong mahaba itong video natin. Okay, so direct na lang natin siya connect dito para matesting na natin kaagad. So ito yung kanyang ano, dito nakakonect yung, actually kahit na magkabaliktad yung pagka-connect nyo ng speed, wala namang problema, hindi naman masisira yung motor, basta at hindi nyo lang may supplyan yung ano, auxiliary winding. So safe lang yung motor natin. Okay, ayan, so connect natin dito, splice lang natin para matest lang natin tong motor. So hindi na lang muna natin siya ikabit doon sa pinaka body ng electric fan, basta mapakita ko lang sa inyo guys na okay yung ginawa natin, gumana siya. Okay, so dito nakakonect yung kanyang linya. Ayan. Okay, so plug na natin siya guys. So pasensya na sa medyo maingay, maraming aso kasi. Okay, pindutin natin yung speed 1. Okay, ayan, so umandar na siya. Ayan, off natin, speed 2. Okay, parang hindi maayos na pagkakontak yung speed 2 natin. Speed 3, ayan, parang lost contact yung speed 2 natin guys. Ayan. Okay, speed 1 natin, okay. And then yung speed 3. Okay, so gumagana siya guys. Yan, so okay na siya. So yun, ganun lang mag-bypass ng thermal fuse. At saka dinugtong rin natin yung naputol na wire, yung magnetic wire niya sa winding. So okay na siya, gumana na siya. Yan. Okay, so okay na rin yung speed 2 natin. Speed 3. Oh. Okay. So okay na siya guys. So nagawa natin. Okay, ganun lang guys mag-bypass ng thermal fuse at saka magdugtong ng magnetic wire. So kahit pinagbabawal yun na technique, dahil marami pong nag-message sa atin, so talagang pinapakita natin paano po i-bypass yung thermal fuse. So ulitin ko,
bawal na bawal po na mag-bypass tayo ng thermal fuse dahil protection po ang thermal fuse sa electric fan motor. Okay, so sana po ay meron kayong natutuhan sa video ito. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kayong ma-update kung mag-upload ako ng mga bagong videos. Maraming salamat po sa inyong panonood.